marami pong nakabitbit ng kaso si VP Sara, madali na lang makulong si VP Sara dahil na-impeach na si VP Sara. Di ba? So yun yung mga ginagawa nila ngayon. Ipa-impeach, tapos kakasuhan. Okay? Ang tanong dyan, kapag makulong na si VP Sara, ano kaya ang gagawin ng taong bayan? Papayag pa tayo, mga kababayan! Papayag pa tayo. So wag na nating hintayin na makulong si VP Sara. Mag-tipo na po tayo. Ha? Mag-tipo na tayo. Ipaglaban natin. Marcos, resign! Dahil po, ang mga Duterte lamang po ang makapagbigay na tunay na pagbabago ng Pilipinas. Tama! Tama! Magandang gabi sa mga pulis! Hindi ako magmumura ngayon. Hindi ko alam kung ano sasabihin ko kasi kanina in-interview na ako. No? Nandito kami ngayon, kami mga maliliit na mga tiktokers. No? Nandito kami ngayon para ipahayag ang suporta namin kay Vice President Sara Duterte. Napapansin namin na patindi ng patindi yung ginagawa nila. So kanina nabanggit ko na, ano yung irony mayroon? Seeing the pictures of left-leaning organization inside the office of the House of Representatives in the Batasan Pambansa gives me chills. Nakakakilabot, nakakatayong balahibo. Sila na ngayon ang umuusig sa ating Vice Presidente. Ang Vice Presidente na ngayon ang inuusig ng mga alagad ng batas. Samantalang yung mga nagrarally sa labas, nasa aircon na, doon na sila nagrarally. Nakita niyo yung mga plakad sila, nakapasok sila doon sa loob ng Batasan Pambansa Complex, sa loob ng opisina, aircon, maganda ang upuan, may dala silang mga plakad, di ba? Pero kung tayo pumunta, papayagan pa tayo. Dito nga lang, bawal eh. O, di ba? O, dito nga lang, bawal na eh. Ngayon, andoon sila, nakikita mo sila. Sila dati nasa kalsada, nakikipagpunta lang sa mga pulis. Pinailan ba sila ng kaso? Si VP Sara, tinulak lang ng konti, umiyak na kaagad, pinailan ng kaso. Di ba? Nagsalita lang na may papatayin, pinapaimbestigahan sa NBI. Ginawa ba yan sa mga left-leaning groups na yan? Hindi! Kaya baliktad na ang nangyayari ngayon, kaya nandito kami. Sobra na kasi, di ba? Ang kanilang pinapakita dyan sa investigasyon na yan ay puro naman propaganda. Di pa tapos yung audit, pinapakita na nila. Kanina, sinabi ko na uulitin ko dito sa inyo. Ano yung sinasabi nilang accountability? Ang gusto ng mga members ng House, accountable daw ang ating Vice President sa kanyang mga ginastos sa kanyang confidential fund. Tama naman sila. Pero kung tatanungin natin sila, are they liquidating their MOOE monthly from 2002 to the present? Wala, di ba? Oh. How much are they receiving? Every member of the House is receiving approximately 2002 na figure to 400 plus thousand every month. Ang kanilang liquidation, pipirma lang na ginamit nila for legislative purpose. Now, if each of them will be accounted sa kanilang mga 3 terms na pagsisilbi, that is amounting to 113 million bawat isa sa kanila. Meron ba
ba silang resibo na may papakita? Wala. Anong pinagsimulan niyan? Yung resolution number 10 ni Ping Lacson. Certification, liquidation. Tapos, ang confidential fund ng Vice President, yun ang pagdidiskitahan nila. And, to tell you the truth, magsabi na yung hindi naniniwala, maghanap kayo ng confidential fund na liquidation na hindi nag-pass in audit. Maghanap kayo ng intelligence fund at confidential fund ng mga local government units na hindi nag-pass ng audit. Hanapin nyo yung mga liquidation ng mga nakaraang presidente kung mayroong dyan nagkaroon ng EUM at nagkaroon ng notice of disallowance. Nagkaroon kasi ng special audit para sa confidential fund para nga mahanapan ng butas for impeachment. The long and short of the story, nagkakagulo tayo sa ambisyon ni Speaker Martin Romualdez na maging Pangulo using technical tactics para manalo siya ng walang kalaban. Kaya tayo nagkakagulo. Kaya yan ginawa nila. Kasi normally kahit magtanong kayo, pass audit ang confidential fund. Bakit? Ang ina-attach mo lang dyan, Xerox copy, photocopy lang ng voucher at ang management receipt. Hindi nagbibigay ng resibo. Allowed ba ang alias sa confidential fund? Yes! Precisely because the term itself confidential. Bakit nila nilalaglag sa publiko? If it is confidential, dapat inilagay na lang nila yan na regular fund. Ngayon, kung magpapatuloy yan na ginagawa nila, si Pring namatay siya, naalit siya. Ay, titirahin siya ng ano, yung naalit kong biology ano nila yan eh? Ban nila yan eh? Ayan yung surveyor nila. Puno ng camera yan. Ayan. Pinag-iistan na tayo. Ayun, pamilya pa siya para picturean kayo lahat. Oo, para litratuhan lang tayo. Para maano tayo. Akala niya takot tayo. Diba? Alam niyo bakit alam ko? Sa mga nakakarinig at nakakakita ngayon dito na kilala ko, alam nila yung sinasabi ko na alam ko. Bakit alam ko? Kasi alam ko. Diba? Peter, Intis, Tigdan. Ngayon na lang ako nagpalabay. Balik tayo, no? Balik tayo. Ngayon, tayo na mga Pilipino, lalong-lalo na yung mga takot na magbayad ng kanilang dapat ngayon ang pagkakanaw na mag-isa tayo. Kami na mga vlogger natin sa TikTok, we do not only talk, we walk the talk. Ginagawa namin yung sinasabi namin. Maraming nagsa-challenge at nagsasabi na pupunta ka ba sa people power? Of course! Bakit ka pupunta? To show my support to the Vice President. Diba? Ipinoto ko siya, ipagtatanggol ko siya. Diba? Yan. Mabuhay ko kayo. Ngayon, sabi ko nga kayo, mag-eleksyon na. Diba? Sa ating mga kamay, nandoon yung ating kinabukasan ng mga Pilipino. Hindi ako sanay magsalita ng ganito. Sanay lang ako magsalita sa TikTok na naglalay kasi wala akong nakikita. Ako lang mag-isa. Para akong sila ulo na nagsasalita. Yan, diba? May mga pinakausap. Ang pinakausap ko lang yung screen. Ngayon lang ako nagsalita talaga. Diba? Pero sa mga classmates ko sa TikTok, may sasabihin ako sa inyo. Kung naka-TikTok live kayo, may sasabihin ako. Pakisagot mga classmates, bakit hindi nagpapadrug test ang Pangulong Marcos? Bibigyan ko kayo ng kwento. Positive!
Merong mga vlogger, tatlo sila. Isang vlogger mahaba ang baba, bayot. Isang vlogger na nakamaskara, bayot din. At isang vlogger na nasa Canada, Bayot din. The three little bayot. Dito nanonood! Ang sabi, Mr. President, magpa-drop test ka. Iko-cover ka namin. Huwag kang mag-alala, Mr. President, iko-cover ka namin. Sabi ni Presidente Bongbong, kinakabahan ako. Anong sabi ng vlogger na taga-Canada na bayot? Do not worry, Mr. President. Always think positive. O ayun, tinanggal silang tatlo, nandyan na lang sila sa TikTok pakalat-kalat. Kasi sabi nila, Mr. President, always think positive. Oh. Kaya, alam nyo, nakipagdebate ako sa isang TikToker na talagang hindi ko alam kung ano yung isip niya. Tinanong ko siya at tinatanong ko sa inyo at tinatanong ko sa lahat ng mga audience nyo. What is the legal impediment for the President to take a hair follicle drug test? Meron bang legal impediment? Wala. Diba? Wala. Alam mo ang ginawa ng vlogger na yun? Ipinakita niya yung quote niya sa screen ko. Tinanggal ni TikTok kasi 4 na beses pinakita yung kanyang quote habang ako nagla-live. 4 ba? 4 na beses pinakita. Ang sabi niya, yung quote daw niya, mas makinis pa kaysa sa mukha ko. Okay lang yun. Diba? Yung mukha ko, mayroon pang solusyon. Yung kabubuhan, wala na. Yes.